Matapos mailigtas ni Ye Zhiqiang si Jiang Sam mula sa panganib ay sinabihan niya ang mga ito na nag-iba na ang kanilang sitwasyon. At nagtanong naman ang dalawa kung ano na ang nangyayari. At sinabi naman ni Ye Zhiqiang na ang mga kawal ng Folksman tribe ay patuloy pa rin sa pagdagsaan at nagsama-sama na ang mga ito at dugtong pa niya na kung magpapatuloy ito ay hindi magtatagal ay mapapalibutan na tayo. Sumagot naman si Jiang Sam at may kumpiyansa niyang sinabi na wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito naman ang isa sa pinakamalakas mula sa Shaolin Temple at ang maganda pa dito ay ang taong iyon ay nasa ating panig. At makikita natin si Chao Yun-gan ng Shaolin Temple na habang siya ay napapalibutan ng maraming kalaban at sabay-sabay pa itong sumugod sa kanya, ngunit di man lang ito nabahala sabay perform ng kanyang malakas na teknik at makikita natin na di man lang nakalapit ang mga ito na agad nagsiliparan dahil sa malakas na atake ni Chao Yun-gan. At makikita natin ang mga Folksman tribe na bumulagta lahat ng sumugod sa kanya. Dahil sa ginawa ni Chao Yun-gan ay nakuha niya ang ibang atensyon ng iba pang Folksman tribe habang papasugod ang mga ito. Ay makikita natin na naghahanda na rin si Chao Yun-gan. Sinabi niya sa kanyang isip na ang pag-deal sa mga taong ito ay hindi madali, at ang pag-secure sa sacred relic maaring ito ay imposible. Balik sa lokasyon ni Kang Qian habang siya ay nasa loob ng bahay ay may makikita tayong Folksman tribe na nagbabantay sa labas ng bahay nang bigla na lang mayroon siyang narinig sa kanyang likuran at nang nilingon niya ito ay nakita niya ang isang kamay na nasa itaas ng bubong. At nang tingnan niya ang daan papasok sa loob ng bahay ay nakita niya ang isa pa niyang kasamahan na nakabulagta na rin, at dali-dali niyang tiningnan ang loob ng bahay, at sumigaw na nga siya na mayroong intruder. Habang si Kang Qian naman na mabilis na nakaalis, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na hindi ko inaasahan ito, kung ang Great Chief ay may kakayahang gamitin iyon, ang pagpapalakas ni Taeyang sa kanyang inner power ay magiging walang kwenta. At dugtong pa niya na katulad na lang ng sinabi ni Taeyang na mayroon na lang isang natitirang paraan ito ay kung ako mismo ang humarap sa halimaw na iyon. At makikita natin na mas binilisan pa ng ating bida ang kanyang pagtakbo upang makarating agad sa lokasyon kung saan nandoon si Taeyang. Balik naman tayo sa kung saan ay makikita natin ang mga malalaking matutulis na bagay na bumaon sa katawan ng Great Chief na makikita natin na nagsilabasan na ang mga ugat nito sa katawan. Sabay release ng kanyang internal energy at makikita natin na isa-isang natatanggal ang mga ito. At sinabayan pa ng kanyang malakas na pagsigaw dahilan ng lahat ng ito ay nagsiliparan. At patungo ito sa lokasyon nila Taeyang at makikita natin na pinagpawisan si Taeyang habang natataranta naman ang kanyang mga kasamahan. At habang papalapit sa kanila ang mga ito ay agad na nag-activate si Taeyang ng kanyang self-defense upang masangga niya ang mga papalapit sa kanila na matagumpay naman niyang nagawa. Ngunit mayroon pa ring nakalusot sa kanyang depensa dahil mas lumakas pa sa kanya ang kanilang kalaban ngayon, at makikita natin ang mga vanguard na isa-isang tinamaan ng matutulis na bagay at dahil na rin sa nagtataglay ang pinuno ng tribo ng malakas na lason sa katawan, ay pasigaw niyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na agad magmadaling kumuha ng antidote. At agad namang sinunod ng mga ito at sabay-sabay na kinain. At habang tinitingnan ni Taeyang ang kanyang mga tauhan ay bigla na lang nagsalita ang Great Chief ng tribo na kung iyon ang Celestial Poison, ang antidote ay hindi gagana. At dugtong pa niya na ang Tang Clan ay nagbigay sa akin ng isang bagay, at inaangkin pa nila ang Celestial Poison. Ngunit ang di nila alam, ang mga ito ay mga pinagsama-samang mga lason lamang, at wala nang iba pa. Ang pangalang Celestial Poison, ay hindi ginawa para sa isang bagay na tulad nito. Sumagot naman si Taeyang at seryoso niyang sinabi na dahil sa nasabi mo ang mga bagay na yan ibig mo bang sabihin na alam mo kung paano gumawa ng Celestial Poison? At pasigaw niyang sinabi sa Great Chief na ang pamamaraan ng paggawa ng Celestial Poison ay kilala lamang sa isang tao, at ito ay walang iba kundi si Tang Sukgan. Kung ikaw ang pumatay kay Tang Sukgan, ang pamamaraan ng paggawa ng Celestial Poison ay mawawala na magpakailanman. Sa mga sinabi ni Taeyang ay tinuwanan lang siya ng Great Chief, at sabay tanong kay Taeyang na kung talaga bang ito ay mawawala na. Sabay tanggal sa bagay na nasa kanyang ulo, at nang matanggal na niya ito ay nagulat na lang si Taeyang sa kanyang nakikita, kasabay ng malakas na pagsabog ng kulay lilang liwanag. Na makikita natin ang makapal na usok na kumalat sa buong kabundukan at nagdulot ito ng pagkalanta ng mga dahon sa kapaligiran na parang sinusunog,
ito pala ay isang lason na kayang pumatay agad sa isang tao na kung sino man ang nasa malapit at ang makalanghap nito. Habang si Taeyang na namimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman, ay napasabi na lang ang Great Chief na ang iyong depensa sa lason ay napakahina. At makikita nating ang antidote na nasa kamay ni Taeyang, habang nanginginig ay dahan-dahan niya itong sinusubo, na makikita natin ang bakas na hirap at sakit na kanyang nararamdaman, at napangiti na nga ang pinuno ng tribo at sinabi niya sa kanyang isip na ito ay wala ng kwenta. Habang makikita naman natin ang dahan daw ang pagbagsak ng antidote na kakainin sana ni Taeyang. Habang si Taeyang naman ay makikita nating mayroon ng mga dugo na lumalabas sa kanyang ilong at bibig. Habang bumabagsak ay napapatanong na lang siya na kung ito na ba ang sinasabi nilang celestial poison. At habang hinawakan niya ang kanyang leeg ay makikita naman natin ang mga dugo na nagsilabasan sa tenga at mga mata nito. Na masasabi talaga natin na napakadelikado ng celestial poison na ito. At makikita natin na pinulot ng Great Chief ang antidote at habang tinitingnan niya ito ay napasabi na lang siya na ang antidote na ito ay gawa ni Tang Sukgon, at dugtong pa niya na alam ko kung paano ito neutralize ang antidote na ito. At makikita natin si Taeyang habang nahihirapan magsalita ay sinabi niya na ikaw ay si. At di niya ito na ituloy dahil sumagot na agad ang Great Chief na oo, at ako ang nag-iisang tinatawag nilang Tang Sukgon. At napatawa na lang si Taeyang sa kanyang nalaman, habang iniisip niya na kaya pala na walang paraan, na ako ay mananalo laban sayo. Na makikita natin na nag-activate na si Tang Sukgon na kanyang malakas na atake at tinatawag niya itong poison cannon. Habang si Taeyang naman na hindi na makatayo at naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Habang iniisip niya na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na umabot sa antas ng Huaqiang, at ang taong hindi pa umabot ay talaga namang napakalayo, at ang kakulangan ng martial skill ay isang bagay na ang ibig sabihin lang ay ang kamatayan. At makikita natin ang atake ni Tang Sukgon na papalapit na kay Taeyang, at si Taeyang naman na tinitignan ng pinuno ng tribo ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang ataking iyan ay ang siyang magwawakas ng buhay ko ngayon. At makikita natin ang atake ni Tang Sukgon na talagang napakalakas nito. Ang poison cannon, at nang tumama ito ay nagdulot ng malakas na pagsabog, at habang dahan-dahan na nawawala ang usok dulot ng malakas na pagsabog habang napangiti siya dahil sa pag-aakalang napaslang na niya si Taeyang nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Bago tayo magpatuloy sa ating walang kwentang kwento ay shoutout muna sa ating mga bagong subscribers dyan, at sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. At makikita natin na hindi pala tinamaan si Taeyang dahil sa halip tumama ito sa ating bida na kakarating lamang, at dahil sa ataking iyon ay nawasak ang damit ng ating bida at bakas ang pinsala na kanyang natamo. Ngunit ito ay dahan-dahan ring nawawala dahil sa Blood Demon Essence na nakonsume ni Kang Qian at habang nakangiti na nilingon niya si Tang Sukgon, ay sinabihan ng ating bida si Taeyang na dahil sa nagtrabaho ka ng maayos master, ay ako na ang baalang tumapos nito. Balik naman tayo sa nakaraan ng naging buhay ni Tang Sukgon ay makikita natin ang babaeng nasa harapan niya habang sinasabi nito na ito ang lugar kung saan magbibigay kasiyahan sa iyo, kung ikaw ay mananatili dito ng matagal, ito ay magiging mapanganib para sa iyo. At makikita natin na lumapit ang babae sa kanya at habang nagtitigan ang dalawa, ay sumagot naman si Tang Sukgon na ito ay hindi mapanganib para sa akin, kundi sa kanila. Dahil kapag marinig lamang ang pangalan ko, ay tatakbo na ang mga ito na parang mga aso. Ngunit nagtanong lang ang babae na kung ang pulang palaka ba ang hinahanap nito. At dugtong pa niya na kung gagawa na naman ba ito ng poison dart. At sumagot naman si Tang Sukgon na ang poison dart ay masyadong walang kwenta. Habang ipinapaliwanag niya na ang poison na gusto kong magawa ay ang pinakamabagsik sa lahat ng mga lason sa buong mundo. At ito ay tinatawag na Celeste, ngunit agad naman siyang napatigil dahil napagtanto niya na napasobra na ang kanyang mga sinabi. At habang tumatalikod siya ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na kapag ako ay nakakakita ng babae ay umiiral talaga ang katapangan kong ito. Ngunit agad siyang nagtataka kung bakit sinabi ng babae na mayroon siyang nalalaman patungkol sa mga lason. At makikita natin na mayroong binuksan ng babae at nang maamoy ito ni Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na ito ay Mihon Poison, habang tinitigan siya ng babae.
ay tinanong niya ito na kung ano naman ang kanyang gagawin sa Mihon Poison. At dugtong pa niya na ako ay immune na sa lahat ng mga lason. Habang sa kanyang isip naman ay sinabihan niya ang kanyang sarili na ayan, nagyayabang ka na naman Tang Sukgon. At dugtong pa niya sa kanyang isip habang namumula ay sinabi niya na sa totoo lang ay hindi ko na kailangan pa ng anumang klaseng Mihon Poison, dahil matagal nang nahulog ang loob ko sa iyo. Habang hawak ng babae ang Mihon Poison ay sinabi niya kay Tang Sukgon na alam kong ang lason na ito ay useless, dahil ikaw si Tang Sukgon ang Poison Master. Naikinabigla naman ni Tang Sukgon, habang humaharap siya ay tinatanong niya ang babae kung kilala ba siya nito. At sumagot naman ang babae na oo, alam ko ang patungkol sa iyo lahat. Habang humawak siya sa balikat ni Tang Sukgon ay sinabihan niya ito, na alam ko rin na ikaw ay, sabay lapit niya ng kanyang bibig at ibinulong na ikaw ay sumubok na gumawa ng celestial poison. Na mas lalong ikinabigla ni Tang Sukgon. At makalipas lamang ang ilang oras ay dinala ng babae si Tang Sukgon sa lugar kung saan ang lason ay umaapaw, at sinabi ng babae na narito na tayo. At nanlaki naman ang mga mata ni Tang Sukgon na habang pinagmamasdan nila ang ilog na puno ng lason ay napasabi na lang si Tang Sukgon, na ito ang matagal ko nang hinahanap na lugar, ang Poisonous Spring. At nagtanong naman siya sa babae kung bakit niya ito ipinakita ang ganitong napakahalagang bagay, at dugtong pa niya na ito ay ang valuable resources para sa mga Manzo people. At napalingon naman ang babae sa kanya. At sinabing tama ang mga sinabi mo na ang aming Manzo ay matagal nang nakipaglaban sa Sichuan Tang Clan. At para sa amin, ang Poisonous Spring ay ang nag-iisang panglaban namin sa Tang Clan. At dugtong pa niya na, kung ang isang top master na katulad mo, kapag nakompleto mo ang iyong ultimate poison gamit ang Poisonous Spring, ang Manzo people ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban dito. At nagtanong naman si Tang Sukgon na kung bakit naman nasasabi niya ang ganoong mga bagay. Ngunit agad naman siyang napatahimik nang biglang lumingon ang babae. At tinanong niya si Tang Sukgon na hindi ba't wala kang pakialam, kung ano ang mangyayari sa angkan ng Sichuan Tang Clan, di ba? Naikinagulat naman ni Tang Sukgon, at naging seryoso ang dalawa. At habang hindi nakasagot si Tang Sukgon ay pinaalala ng babae sa kanya na ang unang nanakit sa iyo ay ang kapatid mo dahil natatakot siya na ikaw ang maging banta sa kanyang kapangyarihan na maging pinuno ng Tang Clan. At dugtong pa niya na ang pagiging pinakamataas na mga master ng lason ay hindi mapigilan. At ang rebelyon ay ikaw lamang ang maaaring magpatigil nito. At sumagot naman si Tang Sukgon na wala akong pakialam sa pagiging pinuno ng Tang Clan, ang plano ko lang gawin noon ay ang umalis sa Tang Clan at mamuhay ng tahimik. Ngunit ang hindi ko inaasahan na ang mismong kadugo ko pa ang gagawa ng ganoong bagay. At dugtong pa niya habang nakangiti, na ang taong iyon ay wala naman siyang kakayahan, ngunit siya ay ubod ng kasakiman. At sinabi naman ng babae na ito pala ang dahilan kung bakit mo iniwan ang Tang Clan kaya ka nagtatago ngayon. At pabirong sinabi naman ni Tang Sukgon na kapag naririnig ko ang Tang Clan ay parang magkakasakit ako. Ang gusto ko lang naman ay magsaliksik ng pinakamalakas na lason. Nang biglang sinabi ng babae na kung ganun pala ang gusto mo edi maaari mo nang kompletuhin ang Celestial Poison ngayon gamit ang Spring Poison, ngunit kailangan mo ring ibahagi ang mga sekreto sa paggawa nito. Naikinabigla naman ni Tang Sukgon, at dugtong pa ng babae, na kung ang Tang Clan at Manzo ay parehong hawak ang lason na ito, ay hindi makakapagbanta sa isa't isa. At sumagot naman si Tang Sukgon na iminumungkahi mo ba ang pampulitikang kapayapaan sa pamamagitan ng madiskarteng balansi? Sa mga sinabi mo ay para kang isang nasa politika, at sumagot naman ang babae na oo ganoon na nga, dahil nasa ganyang posisyon nga ako. At ang aking ama ay isang Grand Chief, na ikinagulat naman ni Tang Sukgon. Na agad naman siyang pumayag ngunit sinabi niya mayroon siyang kondisyon. At sumagot naman ang babae na sabihin mo lang kung ano. At sinabi naman ni Tang Sukgon na gusto niyang ikasal silang dalawa, habang magkahawak kamay ang dalawa. Ay iba naman ang tumatakbo sa isip ng babae habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang taong ito ay isang tanga. Ang pag-aalok ng kasal kahit hindi pa namin kilala ang isa't isa at halos kalahating araw pa lamang ang nakalipas. Ayon sa aking narinig ang taong ito ay mayroong kahinaan sa mga babae, ngunit ang hindi ko inaasahan na ganito pala ito kalala. At ang pagkahulog nito ay naging mas madali para sa akin.
Balik sa kasalukuyan na makikita natin na bumaon ang ulo ni Tang Sukgon sa gitna ng nawasak na puno. Habang si Kang Qian naman ay iniisip niya ang mga sinabi ni Tang Sukgon sa kanya, kaya siya naging pinuno ng tribo, at napasabi na lang siya na kung ang Master of Poison ba ay naniniwala sa lahat ng sinabi ng babaeng iyon. Ang master na ito ay immune sa lahat ng mga lason, ang pagkahulog ng ganoon kabila sa pang-aakit ng isang babae. At ang pagkawala nito ay nagdulot kaya sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Habang nakabaon ang ulo nito sa gitna ng puno ay sinabi niya sa ating bida na minahal siya ng babaeng iyon. At nang marinig ito ni Kang Qian, ay bigla na lang naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit agad naman naging tanga, at di alam ang isasagot. Habang napakamot sa kanyang ulo, habang nag-iisip ay nasabi niya kay Tang Sukgon na sa tingin ko ay ginamit ka lang niya. Na ikinagalit naman bigla ni Tang Sukgon, at nawasak ang buong paligid nito habang pinapatahimik niya si Kang Qian ay bakas ang galit sa kanyang mukha. Habang si Kang Qian na tinitigan lang si Tang Sukgon habang nagwawala ito sa galit, at si Taeyang naman na nasa hindi kalayuan ay ramdam niya ang lakas ni Tang Sukgon at napabaliktad pa siya dahil sa lakas ng hangin mula sa aura nito. Habang galit na galit at naglalabas ng kanyang internal energy ay sinabihan niya si Kang Qian na hindi kita patatawarin sa pag-insulto mo sa kanya. At dugtong pa niya na ang babaeng minamahal niya ay puro at maganda na walang sino man ang makakapantay sa mundong ito, at ang kanyang pure soul ay parang ray of light dito sa masamang mundo na ito. Habang si Kang Qian na nakikinig ay pinagpapawisan na lang ng malamig at wala nang masabi dahil sa hindi na talaga niya makukumbansi ang Poison Master na si Tang Sukgon, at umalulong na nga ang malakas na pagsigaw ni Tang Sukgon sa buong kabundukan, habang si Taeyang naman na nabibingi sa lakas ng pagsigaw ay sinabihan niya ang mga ito na sana naman ay binalaan siya ng mga ito para matakpan niya ang kanyang tenga. Habang galit na galit si Tang Sukgon na itinuturo ang ating bida ay sinabihan niya ito na pagbabayaran mo ang ginawa mong pag-insulto sa minamahal ko. At sumagot naman si Kang Qian na ang pagbabanta sa akin ng ganyan ay hindi nagbibigay takot sa akin. Na mas lalong ikinainis ni Tang Sukgon at sinabihan niya ang ating bida na napakakalmado mo naman, pero ngayon na hawak na kita dahil sa pinsala na nasa iyong braso, ay hindi na magtatagal ang buhay mo. At sumagot naman si Kang Qian na ito ba ang ibig mong sabihin? Sabay tanggal ng kanyang damit at sinabi niya na hindi naman gaanong masakit, tulad ng iyong iniisip, at makikita natin na wala man lang sugat o pinsala, ito ay gasgas lamang, at nang makita ito ni Tang Sukgon ay nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala, dahil sa wala man lang naging epekto sa ating bida ang kanyang atake na may lason. At ang nakakagulat pa nito ang ataking iyon ay ang Poisonous River. At napapatanong na lang siya na kung ang Greenhorn na ito ay na-mastered na rin ang immunity sa lahat ng mga lason. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na nagsususpitya na ako sa kakayahan mo, sa tingin ko ikaw ay isang incredible master. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung mananalo ba ako laban sa iyo. At sumagot naman si Kang Qian habang nakangiti ay sinabi niya na salamat sa compliment. Ngunit agad naman niyang pinatahimik si Kang Qian, at nagagalit niyang sinabi kay Kang Qian, na hindi ko pinupuri ang mga taong kagaya mo. At si Kang Qian naman na nagtataka ay napasabi na lang siya na kung anong klaseng pag-uugali meron ang taong ito. At sinabi rin ni Tang Sukgon sa ating bida na sa tingin ko ay ikaw ang perpektong kalaban upang masubukan ko sa iyo ang ipinagmamalaki kong celestial poison. At nabigla naman si Kang Qian sa kanyang narinig mula kay Tang Sukgon, ngunit sa kanyang isip ay napasabi na lang siya na finally, ang celestial poison na ito ay gagamitin na rin ng taong ito. At makikita natin na parang sinugitan niya ang kanyang sarili. Habang si Kang Qian naman ay nagtataka na lang na kung ano kaya ang ginagawa ni Tang Sukgon, at ganun din si Taeyang. Habang sa isip naman ng ating bida ay napasabi na lang siya na sa tingin ko, ay hindi ko ito napansin, ang pagtatago mo ng celestial poison sa iyong katawan. At makikita naman natin ang mga maiitim na mga usok na lumalabas sa kamay ni Tang Sukgon. Habang iniipon niya ito sa itaas na makikita natin na halos masakop na ang paligid nila kung saan sila nakatayo ngayon, habang si Tang Sukgon naman na pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa at sumigaw siya na sa buong buhay ko ng pananaliksik, ang kapangyarihan ng pagmamahal ang siyang nagkumpleto nito. At nang marinig ito ng ating bida,
ay hindi maipaliwanag ang kanyang mukha habang sinasabi niya kay Tang Sukgon na maawa ka naman sa sarili mo. Na mas lalong nagpadagdag ng galit kay Tang Sukgon at galit na galit siyang sumigaw na tikman mo ang sakit na ngayon mo lang mararanasan sa iyong buong buhay, ang pinakamalakas na lason sa ilalim ng kalangitan, ito ay ang Celestial Poison. Sabay bitaw ng kanyang naipon na maitim na aura, at inatake patungo sa ating bida. Habang si Kang Qian naman na hinihintay lang ang atake ni Tang Sukgon ang kanyang ipinagmamalaking Celestial Poison, ay di man lang umiwas si Kang Qian at buong-buo niya itong sinalo. At nang tumama ito ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog, at tanaw ito ng kasamahan ng ating bida na nasa sagradong altar ng Folksman Tribe o Manzo Tribe. Bago pa man naganap ang malakas na pagsabog ay lumipat naman ang eksena sa sagradong altar, at maririnig nating ang sigawan sa itaas, na makikita natin ang grupo nila Yi Jicheong na patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa Manzo Tribe. Habang napapalibutan sila ay nasa likuran naman ang sacred relic ng Manzo people, at sinabihan na nga ni Jiang Sam ang kanyang mga kasamahan na kailangan may mabuhay sa atin kahit na dalawa lamang, at napatanong naman si Nam Gangchul, kung ano ang pinagsasabi ni Jiang Sam, habang si Chao Yongan naman ay sinabihan ng dalawa na kahit pa masikir nila ang relic, ay walang paraan naman upang makatakas sa mga Manzo people. Habang si Nam Gangchul, ay sinabing kahit na ang disciple ng Sword King ay siguradong patay na rin ngayon, o di kaya tumakas na ang taong iyon. Ngunit si Yi Jicheong ay hindi naman sumangayon sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kasamahan. Nang bigla na lang may narinig na malakas na sigawan sa ibaba ng altar habang si Jiang Sam na tinitingnan ng mga ito ay nagulat na lang siya sa kanyang nakikita. Habang ang ibang kasama naman nila ay napalingon na lang sa direksyon kung saan nanggagaling ang malakas na ingay. At sinabihan na nga ni Yi Jicheong si Jiang Sam na magmadaling kunin ang sacred relic. At nang marinig ito ni Jiang Sam ay natigilan siya saglit ngunit, agad naman niyang sinunod ang sinabi ni Yi Jicheong. At nang makuha ito ni Jiang Sam ay agad niyang iniangat sa eri ang sacred relic at ipinakita sa mga Manzo people habang sinasabi niya na ang sacred relic ay na-secured na namin. At nang makita ito ng Manzo people ay bakas ang gulat sa kani-kanilang mga mukha at isa-isang binitawan ang kanilang mga sandata. At makikita natin na nagsiyokoan ang mga ito, na parang nagpapahiwatig ng kanilang pagkatalo at malaking respeto sa sacred relic na ito. Habang si Nam Gangchul naman na nagtataka, at tinatanong niya ang kanyang mga kasama, kung bakit nag-surrender ang mga Manzo people, dahil lamang sa pagkuha nila ng sacred relic. At sumagot naman si Jiang Sam na ang ibig lang nitong sabihin ay ang sacred relic ay ang pinakamahalaga sa kanila. At sumagot naman si Chao Yongan na hindi, at dugtong pa niya na sa tingin ko ay mayroon pang ibang malalim na rason bukod dito. At iyon na nga nakita na nila ang malakas na pagsabog ng maitim at kulay lilang liwanag sa hindi kalayuan. Habang si Chao Yongan naman ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na sa tingin ko ay parang naayos na ang mga bagay-bagay. Habang sa lokasyon naman kung saan naglalaban si Kang Qian at si Tang Sukgon ay may makikita tayong mga piraso ng kulay asul mula sa Celestial Poison ni Tang Sukgon at habang bumabagsak ito ay nagiging likido ito agad na kumalat sa mga patay na dahon. Habang si Tang Sukgon naman nakakababa lang mula sa area ay naglalabas pa rin ito ng maitim na aura, at napasabi na lang siya na sa wakas ay natapos na rin. At makikita natin ang naging epekto sa pinakawalang atake ni Tang Sukgon na halos wala na tayong makikitang buhay na mga puno, at sa gitna nilang dalawa ay may kulay asul at bilog na liwanag ang nabubuo dito. Habang ang ating bida na nakatayo lamang ay wala man lang naging pinsala, at makikita natin na lumapit siya sa harapan ni Tang Sukgon, habang hindi ito makatayo ay sinabihan siya ni Kang Qian na ito ay napaka-pambihirang kapangyarihan. Ang bagay na ito, ang tinatawag mong Celestial Poison. Habang ang kamay naman ni Kang Qian na dinampyan ng Celestial Poison ay agad na pinsala at dugtong pa ni Kang Qian na ang titulo mo bilang Poison Master ay hindi isang bagay na walang laman. At sumagot naman si Tang Sukgon na ito ay nakakamangha, ang aking huling galaw, ay ibinuhos ko na ang lahat ng lakas na meron ako. Ay nasangga lamang ng ganun kadali, at habang tumitingin siya sa kalangitan ay napasabi na lang siya na ngayon, ang era ng Top 10 Masters ay matatapos na. Makalipas ang ilang araw sa lugar ng Sichuan Tang Clan, ay makikita natin si Tang Sukgon na nakakulong sa kulungan ng Tang Clan,
habang si Taeyang at Kang Chia naman ay tinitingnan si Tang Sukgon, ay tinanong ng ating bida ang Poison Master na ang ganitong klaseng mga bars ay hindi mo ito kayang masira kahit kailan mo ito gusto. Habang si Tang Sukgon naman ay tahimik lamang, at sinabi pa ni Kang Chia na kung marahil ito ang kabayaran sa iyong kasalanan para sa pag-tridor mo sa iyong sariling angkan. At sumagot naman si Tang Sukgon na hindi siya ang nag-tridor sa kanilang angkan, kundi siya ang trinidor ng sarili niyang kadugo. Gayunpaman, ang Sichuan Tang clan ang siyang dapat na magbayad sa pagkamatay ng aking minamahal. At nagtanong naman si Kang Chia na kung bakit hindi siya gumawa ng paraan upang gawin iyon. At sumagot naman siya na dahil ako ay natalo laban sa iyo. At dugtong pa niya na ngayon ako ay naghihintay na lang ng kanilang paghuhusga. At napaisip naman si Kang Chia na kung ang paghuhusga ang ibig mong sabihin. At tinatanong na nga ni Kang Chia si Tang Sukgon na kung papayag ba ito na maging kanyang subordinate. At sumagot naman si Tang Sukgon na mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makaranas ng ganitong kahihiyan. Ngunit agad naman sinabi ni Kang Chia na paano naman kung maging kakampi na lang kita. Dahil sa sinabi ni Kang Chia ay napatigil saglit si Tang Sukgon, at seryusong nakatingin sa ating bida, habang napapaisip siya kung tama ba ang kanyang narinig na magiging kakampi siya ng batang ito. At napayuko na lang siya habang pinag-iisipan ang alok ni Kang Chia, habang di pa rin siya sumasagot ay sinabi naman ng ating bida na, bibigyan pa kita ng oras para makapag-isip, ngunit bago iyon, sabay upo ni Kang Chia. At sinabi niya kay Tang Sukgon na bago iyon ay nabasa ko ang Elder's Journal. Na ikinabigla naman ni Tang Sukgon, na makikita natin ang dalawa na parang namumula at napaubo habang nahihiya, habang si Taeyang naman ay nagtataka na lang kung anong meron sa Elder's Journal. At nahihiyang magpaliwanag si Tang Sukgon na ito ay isang sulat lamang sa libro, tulad ng iminumungkahi ng babaeng iyon, upang magamit ko sa pananaliksik ng poisonous spring at ito ay naging epektibo naman at nakumplito ko ang celestial poison. Ngunit ang katotohanan iyon ay naihayag sa Tang family. At ang mga taong iyon, ay matagal na palang nagmamatsyag sa aking bawat mga galaw simula nang ako ay pumasok sa kagubatan. At sa mga oras na nakumplito ko ang celestial poison, ang Tang family ay dali-daling ipinadala ang Iron Squad. At sa loob ng bahay ay mag-isa lamang ang aking asawa sa mga oras na iyon. At dugtong pa niya na ang aking asawa ay tinangkang protektahan ang celestial poison upang ito ay hindi makuha ng Tang family. Ngunit, at di na nga niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Habang si Kang Chia ay tinanong niya si Tang Sukgon na kung ang ibig ba nitong sabihin ay nalasan ang babaeng iyon. At sumagot naman si Tang Sukgon na oo, dahil ang celestial poison ay ang pinaka-powerful sa lahat ng mga lason, at ito ay ang pinakamahirap i-handle sa lahat. At kung mayroon mang magtangkang pakialaman iyon, ay tiyak na hindi may iwasang mag-suffer ng malala. Habang si Taeyang naman na nakikinig, ay napasabi na lang kay Tang Sukgon sa kanyang isip na, hindi mo ba naisip na baka tinangka ng babaeng iyon na nakawin ito sa iyo? At ganun din ang ating bida habang sa isip din ito ay sinabihan niya si Tang Sukgon na isa kang tanga, dahil iniisip mo peren na ikaw ay matalino, at naniniwala ka pa talaga sa sinasabi ng babaeng iyon. At dugtong pa ni Tang Sukgon na pagkatapos niya mahawakan ang bangkay ni Wu Yanxi, ay agad siyang pumunta sa clan head. At makikita natin ang alaala ni Tang Sukgon habang nasa kanyang bisig ang bangkay ni Wu Yanxi at nasa harapan sila ng clan head. Ngunit makikita natin sa mukha ng clan head na di man lang ito nalulungkot, habang dahan-dahan na ibinaba ni Tang Sukgon ang bangkay ay agad siyang lumuhod at nagbigay galang sa clan head, habang bakas naman sa kanyang mukha ang lungkot na kanyang nararamdaman kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha sa kanyang mga mata. At habang nagluluksa siya sa pagkamatay ni Wu Yanxi ay hinihiling niya sa clan head na payagan siyang maghiganti para sa pagkawalan ng kanyang minamahal. Na makikita natin sa mukha ng clan head na nabigla sa mga sinabi ni Tang Sukgon. Habang patuloy pa rin sa pagkukwento ay sinabi niya na dahil sa kagustuhan kong maghiganti ay nakapagdesisyon akong gamitin ang Manju tribe. At dugtong pa niya na kung ang Tang family ay mawawasak namin ng Manju na labis nilang inaapi. At nakangiti niyang sinabi na ito ay wala nang mas malupit pa na paghihiganti sa kanila.
Habang si Kang Chian na nakikinig kay Tang Sukgon ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang taong ito ay naaygamay. Ops Bisaya lang nakakaintindi nun at dugtong pa ni Kang Chian na ang personalidad ng taong ito ay kakaiba. Habang tumatawa ng mahina si Tang Sukgon, ay sinabi niya sa ating bida na, ang clan head ng Manzo tribe ay ipinakilala ako sa Manjo bilang isang bayani na pumatay sa Tangsuk Army. At dugtong pa niya na ipinasa sa akin ang posisyon bilang clan head ng Manzo people. At bilang isang pinuno ng angkan ay tinuruan ko ang Manjo ng poison making technique at ng martial arts. At pinlano kong gamitin ang dahilan ng misyon ng mga espesyal na puwersa para maglunsad ng atake sa Tang family. Ngunit ang di ko inaasahan na mayroon palang isang halimaw na katulad mo ang nasa kanilang panig. At nagtanong naman si Tang Sukgon na kung ano ang mangyayari sa akin kapag tinanggap ko ang alok bilang kakampi mo. At sinabi naman ni Kang Chian na, una ay hindi kita papayagan na maghiganti. At sumagot naman agad si Tang Sukgon na ano pa ang punto ng mga bagay na iyon, kung ako naman ay natalo na laban sa iyo. At sinabi naman ni Kang Chian na ikaw ay hindi nakabilang sa miyembro ng Tangsuk Army, at sinabi naman ni Tang Sukgon na iyon ang gusto kong mangyari. At nakangiting sinabi ng ating bida na yun lang ay sapat na para sa akin. Sa sinabi ni Kang Chian ay naiinis naman si Taeyang na kung bakit walang restrictions na ibinigay kay Tang Sukgon. Ngunit sinabi naman ni Tang Sukgon na mayroon siyang kondisyon. At sumagot naman ang ating bida na sabihin mo lang kung ano yun. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na dapat ay walang isang non-aggression pact sa pagitan ng Tang family at Manju. Bilang tanda nito, ay gagawing bihag ng Merm Alliance ang pinuno ng Manju. At napasabi na lang si Taeyang na sa ganoong kondisyon ang headquarters ay malamang hindi sasalungat. At sinabi naman ni Kang Chian na ito ay hindi na masama sa una mong naging misyon bilang isang opisyal ng Special Forces. At napaisip naman si Taeyang habang tinitingnan niya ang ating bida ay sinasabi niya sa kanyang isip na dahil sa lalaking iyon ang buhay ko ay malapit ng naligay sa ilang beses na kamatayan. At sinabihan na nga niya si Kang Chian na ngunit, ang katotohanan lamang ay hindi natin pwedeng ipakita, na ang babaeng iyon na nagngangalang Wu Yanxi, ay halatang nilapitan niya ang Tangsuk Army na may intensyon na magnakaw ng celestial poison. At sinabi naman ni Kang Chian na kahit pa ang Master of Poison na ito ay malamang alam niya ang ilang lawak. Ngunit kung ang katotohanan ay masira ang kanyang mga alaala sa babaeng iyon ay malamang ayaw na niyang malaman ang higit pa doon. Dahil yun na lamang ang alaala na kanyang pinanghahawakan, mula sa babaeng kanyang minamahal na lubos, at makikita natin na naghahanda na ang mga tauhan ni Taeyang upang bumalik sa Merm Alliance Headquarters, habang si Taeyang naman at ang lalaking miyembro ng Tang Clan ay mayroon silang pinag-usapan habang mapapansin natin na parang mayroong gustong hilingin si Taeyang sa lalaki na makikita nating dito sang-ayon. Ngunit wala na itong nagawa at pumayag na lang, at nang matapos ang kanilang pag-uusap ay inutusan na ni Taeyang ang kanyang mga tauhan na umalis na sila upang bumalik sa Merm Alliance. Habang sa ibang lokasyon naman sa altar ng Manzo people, ay ipinakita ang nakaraan at ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Wu Yanxi. Sa Poisonous Spring kung saan naninirahan ang dalawa ay makikita natin si Tang Sukgon na hawak si Wu Yanxi, habang mapapansin naman natin na parang nagpapanggap lang ito na nalason. At makikita natin na hindi pala ito kinukontrol ng ibang tao kundi sinadya talaga ng babae na magpanggap na nalason upang lasonin si Tang Sukgon, upang makuha na niya ang celestial poison. Habang si Tang Sukgon naman na walang kaalam-alam habang umiiyak, at ang babae naman na nagpapanggap na nalason ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang celestial poison ay di man lang umepekto sa taong ito, papaanong ito ay naging ganito, pagkatapos ng maraming pagsisikap sa araw na ito. Tila ang pinakamakapangyarihang lason na umiiral ay hindi maaaring tumagos dito. Habang si Tang Sukgon naman ay iniisip niya na ang aking katawan ay napakadaling umindayog sa tukso ng isang babae, ngunit nang mapansin niya ang celestial poison sa kamay ng babae, ay bigla siyang nagulat at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang babaeng ito ay tinangka na protektahan ng celestial poison, ang hindi niya alam ay gusto siyang patayin ng babae. Sa mga nagtataka dyan kung bakit parang andaming nakaraan, aba iwan ko ito yung kadugtong ng kwento, nag-recap lang ako. Habang ang Iron Squad naman ng Tang family ay papunta pa lamang sa kung saan naroon ang babae,
habang sinasabi naman ng kasamahan nito na ang babaeng Manzo na iyon ay hinahabol lang ang celestial poison, at dugtong pa niya na kailangan nating magmadaling pumunta doon. Ngunit pagdating nila ay bigla silang nakaramdam ng kakaibang pressure mula kay Tang Sukgon. Habang tinitingnan ito ng mga Iron Squad ay makikita natin na galit si Tang Sukgon sa mga ito sa pag-aakala niya na ang Iron Squad ang may kasalanan sa pagkalason ni Wu Yanxi. Sinabihan niya ang Iron Squad na dahil sa inyo namatay ang aking minamahal. Habang ang Iron Squad naman na takot at pinagpapawisan ay wala nang nagawa, at bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa Poisonous Spring. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakabalik na ang grupo nila Kang Qian sa kani-kanilang mga sect. Habang sa Volcanic Sect naman kung saan naroon si Jicheong, ay may makikita tayong mga bantay sa pintuan ng sekta nang bigla na lang may napansin ang bantay na may taong paparating, at makikita natin ang Sword Demon na tinitingnan ang nakasulat sa pintuan ng sekta, habang ang dalawang bantay naman na nagtataka at sinabi pa ng isa na kung ano ang sadya ng lalaki, ngunit nagtanong lang ito kung nandito ba si Shinwu. At sumagot naman ang bantay habang sinabihan niya ang lalaki na kung sino ito, na basta-basta na lang binanggit ang pangalan ng kanilang elder. Sa sagot ng bantay ay di ito nagustuhan ng Sword Demon at agad na bumunot ng espada, at makikita natin na naglalabas ito ng kulay asul na aura habang binabalot niya ang kanyang espada, habang ang dalawa naman na walang kaalam-alam kung sino ang lalaki, ay may pagbabanta pa ng mga itong sinabi na, alam mo ba kung nasaan ka ngayon, ikaw na insolent fool. At nang marinig ito ng Sword Demon ay agad na nag-init ang kanyang ulo dahil sa mga pangahas na mga langgam na ito. Habang naglalabas ng kulay asul ang mga mata nito ay bigla na lang nagpakawala ng isang slash patungo sa tarangkahan. At makikita natin na nawasak ang pasukan sa isang atake lamang ng Sword Demon. Habang sa itaas naman ng bundok kung nasaan si Jicheong at ang kanyang master, bago pa man dumating ang Sword Demon ay makikita natin si Jicheong na nag-perform ng kanyang Plum Blossom Technique at nang mapapansin ito ng kanyang master na nagkaroon na ng pagbabago sa sword art ng kanyang disciple, ay sinabihan niya si Jicheong na ang iyong numero sa Plum Blossom Technique ay mas lalong tumaas. At nagpasalamat naman agad si Jicheong sa kanyang master, at dugtong pa niya na mayroon akong hindi sinasadyang taong nakasalubong. At nagtanong naman ang kanyang master na kung sino naman ang taong iyon, at sumagot naman si Jicheong na nakilala ko ang disipulo ng Celestial King na si Taiyang, at nakakuha ako ng malaking enlightenment sa aking sarili. Nang marinig ito ng kanyang master ay naging seryoso ang mukha nito na parang hindi niya nagustuhan ang kanyang mga narinig. At nagtanong naman ang kanyang master na mayroon na palang mga pagbabago sa martial world. Nang bigla na lang nagkaroon ng pagyanig at ingay ng tunog ng drum mula sa kanilang sekta sa kanilang lokasyon. Habang si Jicheong naman ay nagtataka na lang kung ano ang nangyayari. Habang makikita naman natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lokasyon nila Jicheong, ito pala ay nagkaroon ng malaking pinsala ang kanilang lugar kung saan binabantayan ito ng mga disipulo, habang makikita natin na lahat ng disipulo ng sekta ay nakabulagta na. At sa gitna ng malaking butas ay nakatayo ang Sword Demon. At habang nakatayo ito ay bigla na lang dumating ang master ni Jicheong, at makikita natin na hindi rin ito basta-basta dahil sa paglipag pa lamang ay nagdulot na ito ng pagkasira ng kanyang binagsakan. At seryoso niyang tinanong ang Sword Demon kung sino ito. At bakit ito nagdulot ng ganitong pinsala sa kanilang lugar. Ngunit hindi ito sumagot bagkus naglabas lang ito ng kanyang malakas na killing intent. At di na nga ipinakita ang kanilang pag-uusap dahil lumipat naman ang eksena sa Martial Alliance Headquarters. Habang sa loob naman nito ay may binabasang sulat ang Martial Alliance leader na si Lee Jong-sok. Ang sulat pala na ito ay ang magaganap na duelo sa pagitan ni Shinwu ang unang sword ng Volcanic Sect at ng Sword Demon. At makikita natin si Jolyeong Jolgam ang nakaraang commander ng Special Task Force, at pasigaw niyang tinatanong ang Martial Alliance leader na kung bakit nila tinanggap ang imbitasyon mula sa Volcanic Sect. Sumagot naman ang Alliance leader na si Lee Jong-sok na hindi ko ipinadala ang sulat upang hingin sa Alliance ang permission. Ang duelo na ito ay tinanggap na ni Shinwu, ito ay ipinaalam lamang sa atin. At sinabi naman ni Jolyeong Jolgam na hindi ba't mayroon noong sabi-sabi na ang Sword Demon ay namatay na, ngunit walang sino man ang nakakakita sa katawan nito.
At sinabi naman ng Alliance leader na syempre, ang mga taong nakakaalam lamang at humarap sa Sword Demon ay hindi maniniwala sa mga chismis na iyon. At tinanong naman ni Jolyang Jolgam ang Alliance leader na kung sa tingin ba nito ay kayang manalo ni Shinwoo laban sa Sword Demon. At sumagot naman ang Alliance leader na well, ang panahon ni Shinwoo ay lumipas na, kung noon ay may kakayahan ito. Ngunit ngayon ay ibang usapan na dahil sa tagal na ng mga panahong lumipas at masyado na itong matanda para dito. At napayuko na lang ang dating commander, habang sinasabi niya na ang panahon ng Great War ng Righteousness at Demon Cult ay matagal nang natapos, ngunit ang Sword Demon ay nakakulong pa rin sa mga nakaraang sama ng loob. At napaisip naman saglit ang Alliance leader, ngunit agad naman niyang sinabi kay Jolyang Jolgam na si Shinwoo ay humiling ng isang opisyal na magpapatunay mula sa Martial Alliance. At dugtong pa niya na pwede tayong makialam bilang mga opisyal sa kanila bilang opisyal ng alyansa. Na ikinagulat naman ng dating commander, at napatawa na lang siya habang sinabihan niya ang Alliance leader inaasahan ko na talaga ito sa isang Golden Sword God. At dugtong pa ng dating commander, habang sinabihan niya ang Alliance leader, na ang iyong pagiging tuso ang gumagawa sa iyo bilang pinakamalakas sa martial world, at naiinis naman na sinabi ng Alliance leader na ikaw ay walang limitasyon sa iyong pang-iinsulto. Alam mo ba yun? Ngunit binaliwala lang ito ng commander. Habang tinanong niya ang Alliance leader na kung sino naman ang taong papupuntahin niya doon. Sumagot naman ang Alliance leader, at sinabi nito na mayroon akong narinig na isang tao na kayang gumawa nito ng tahimik kamakailan. Na ikinagulat naman ng dating commander, at napapatanong na lang siya na kung tama ang kanyang hinala ay si Taeyang ang tinutukoy ng Martial Alliance leader. Lumipat naman tayo sa Volcanic Sect, at makikita natin sina Taeyang, Kang Qian at Tang Sukgon. Habang tinanong naman ni Dang Sukgon si Taeyang na siya ba ang ipinadala upang maging tagapagpatunay sa magaganap na duelo sa unang sword ng Volcanic Sect, at dugtong pa niya na mukhang mayroong malaking tiwala ang Martial Alliance sa iyo. At may pang-asar pa nitong sinabi na, ngunit sa tingin ko ay hindi mo pa rin mate at tago na muntikan ka ng mamatay ng 2 beses laban sa akin. Na ikinainis naman ni Taeyang ngunit hindi siya nagsalita. Upang di mag-away ang dalawa ay pinuri naman ng ating bida si Taeyang, at sinabi niya na dahil sa labanang iyon ay nag-improve naman ang kanyang martial skill. At nakangiting sinabi naman ni Tang Sukgon na inaamin ko naman na may nagbago sa lakas niya, at ang kanyang rate ng paglago ay matapat at kahanga-hanga. At sumagot na nga si Taeyang at sinabihan niya si Tang Sukgon na kung papuri man ito o pangungutya, ay pumili ka ng isa, at tinawag niya si Tang Sukgon na 5 Poison Master, Elder. At nagtanong naman si Tang Sukgon na kung ano ang ibig sabihin ni Taeyang sa pagtawag sa kanya ng 5 Poison. At sumagot naman si Taeyang na ito ang titulo mo bilang bagong Elder. At hindi ka maaaring pumunta kung saan, at tawagin bilang 4 Poisoner. At upang maitago na rin ang iyong pagkakakilanlan. At sumagot naman si Tang Sukgon na ang 5 Poison Master ay mukhang ayos naman at hindi na masama. At sinabi naman ni Taeyang na gayunpaman, ikaw ay isang opisyal na tauhan kaya kung maaari ay tatandaan mo ang iyong gagawin at tungkulin bilang tagapagpatunay na elder. At sumagot naman si Tang Sukgon, habang nakangiti ay sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na ikaw ay magiging aso ng Martial Alliance. At dugtong pa niya na ito ay di na masama. Nang marinig ito ni Taeyang ay hindi niya ito nagustuhan pati na ang tuno ng pagsasalita ni Tang Sukgon. Habang si Tang Sukgon ay patuloy pa rin sa pagsasabi na kung gusto mong magtatag ng sekta, sa ilalim ng pangalan ng Celestial King Fist, ang pagkakaroon ng tulong mula sa Martial Alliance ay hindi na masamang ideya. Dahil sa sinabi ni Tang Sukgon ay hindi na nakapagpigil si Taeyang at agad na sinuntok ang puno na nasa kanyang harapan, at sinabi ni Taeyang na ang Martial Alliance, ang 10 Great Experts at ang 9 Great Schools. Simula bata pa lang ako, ay nanggigigil na ako sa galit at puot sa kanilang lahat. At tinanong na nga ni Taeyang si Tang Sukgon na hindi ba't isa ka sa nakipaglaban noon sa Great War ng Righteousness at ng Demonic Cult, upang mawala ang lahat ng kalaban mula sa Demonic Sect. At dugtong pa ni Taeyang na ngayon, ang kalaban natin ay ang Sword Demon. Ikaw at ang iba pang mga tao, ay alam niyo ang totoo kung anong klaseng katauhan meron ang taong ito.
Sa narinig ni Tang Sukgon ay hindi na niya nagawang makasagot dahil tama naman ang sinabi ni Taeyang na ang Sword Demon ay talagang mapanganib ang taong ito. At makikita natin si Jicheong na sinalubong na ang tatlo, habang nagbibigay galang ay sinabihan niya ang mga ito na maaari na silang pumasok. Habang ang dalawa naman ay napatahimik na lang dahil parang hindi sila mahalagang tao mula sa Martial Alliance, para sa sektang ito. At humingi na nga ng paumanhin si Jicheong at sinabihan na nga sila na ang mga elder at ang kanyang mga seniors lahat sila ay abala, at ako na lang ang pumunta dito upang samahan kayo. Sabay hingi ng tawad kay Taeyang at sa ating bida. At sumagot naman si Taeyang na ito ay okay lang, at naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon, at dugtong pa niya na kung maaari ay ihatid muna kami sa elder. At sumangayon naman si Jicheong. At nang makapasok sila ay bumungad agad sa kanila ang bakas ng nawasak na daan at ang nasusunog na bahay at nahati sa gitna, habang ito ay may bakas ng malakas na atake ng espada. At sinabihan ni Jicheong si Taeyang na kami ay labis na nahihiya, at hindi makapaniwala na tinalo lang kami ng isang tao. At sinabi na nga ni Taeyang na ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari dito ng araw na yun. At ipinaliwanag na nga ni Jicheong na ang araw na iyon ay nagpapakita ako ng aking sword dance sa aking master, nang bigla na lang yumanig ang bundok at maririnig din ang tunog ng malakas na dagundong ng drums habang ang mga senior disciple naman ay nagtipon-tipon sa lugar kung nasaan ang sword demon. At makikita natin ang pagkabigla ng isang disciple sa kanyang nakikita ito pala ay ang kanilang pasukan na nawasak. Habang ang sword demon naman na lumapit sa pasukan, bigla na lang nagsiliparan ang mga disipulo ng volcanic sect papalabas at sabay-sabay na sumugod. Habang ang Sword Demon ay agad na naglabas ng kanyang malakas na kulay asul na may halong berde na aura, at makikita natin ang mga espada ng disciple ng volcanic sect na papalapit sa Sword Demon at nang ito ay malapit ng tumama ay bigla na lang nag-iba ng kulay ang mga mata nito. Sabay bitaw ng dalawang slash at makikita natin ang pinsala na gawa ng dalawang slash na iyon kasabay ng malakas na pagsabog. Habang unti-unting nawawala ang usok, na makikita naman natin ang maraming mga disciple na nakabulagta na sa lapag. Habang ang Sword Demon naman na nasa fighting mode ay bigla na lang tumalon sa itaas at parang mayroong hinahanap. At makikita natin na dahan-dahan na siyang bumababa, at makikita natin naglabas ito ng aura sa kanyang paa. Habang makikita naman natin ang maraming paa ng mga disipulo ng volcanic sect na papunta sa lokasyon ng Sword Demon, at makikita natin na pinalibutan nila ito na parang isang baboy na kakatayin. Ngunit di man lang ito nabahala at makikita natin sa mata ng Sword Demon ang pagiging walang awa. At makikita natin na mayroong apat na dumating na mga elders at isa-isang lumapag sa harap at likuran ng Sword Demon, habang ang Sword Demon na tinitingnan lang ang mga ito. At seryoso niyang tinanong ang apat na naparito siya para kay Shinwoo. At tinanong na ito ng elder kung ito ba ang Sword Demon, at nang marinig ito ng mga disciple ay pinagpapawisan na lang ito, habang napapatanong na lang siya na kung totoo ba na ito ang Sword Demon. At nagtataka namang nagtanong ang isa na kung ang Sword Demon ba na tinutukoy nito ay ang Sword Demon na mula pa noong panahon ng The Great War sa pagitan ng Justice at Evil. At sinabihan naman ng Sword Demon ng elder na hindi mo basta-bastang makita na lang ang best swordsman ng Mount Huan ng ganoon kadali. At sinabihan naman ng Sword Demon ng elder na kung hindi magpapakita si Shinwoo, ito ay haantong lamang sa mga hindi kinakailangang mga sakripisyo. Habang ang elder naman ay hindi man lang nakinig sa babala ng Sword Demon, at mayabang pa nitong sinabi na ang kilalang Sword Demon ay noon pa man ay gusto na kitang makaharap kahit isang beses lang. At sumagot naman ang Sword Demon na bago iyon mangyari ay kailangan ko munang maglinis ng kaunti. Na ikinabigla naman ng elder, at napapatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin ng Sword Demon, ngunit agad naman niyang napagtanto na uubusin niya ang mga disciple na nandito at dali-dali niyang sinabihan ang mga ito na agad na umatras. Habang makikita naman natin na nag-perform na ito ng kanyang malakas na teknik habang makikita naman natin ang mabilis na pag-ikot ng kanyang espada at nagkakaroon na ito ng after image at sa gilid nito ay mayroon ng mga namumuong lightning, at makikita natin ang malaking bilog sa gitna na nabuo mula sa ataking iyon at naglalabas ng malakas na shockwave. At makikita natin na napalipad ang mga ito sa sobrang lakas ng hangin na nilalabas nito.
Habang ang mga elder naman ay ginamit ang kanilang mga espada upang di sila matangay ng malakas na hangin, at makikita natin na ang mga elder na lang ang natira. Habang may panunuyang sinabi ng Sword Demon na napakaganda ng inyong pagkakahawak sa inyong mga espada, at dugtong pa ng Sword Demon habang seryoso niyang sinabihan ang apat na ngunit kung papatayin ko naman kayong lahat, ay sino na lang ang magtatawag kay Shinwu. Sinabihan ng elder ang Sword Demon na napakayabang nito. At sabay-sabay na sumugod habang sinasabi ng mga elders na huwag mong maliitin ang aming Mount Hua. At sinabi pa ni Yi Cheong na ang lahat ng Blue Sword Squad na ipinadala kahit ang mga elders na tumapak, ay di pa rin ito naging sapat. Habang makikita natin ang paghaharap ni Shinwu ang first best sword at ang Sword Demon habang sa likuran naman ng elder ay makikita natin si Yi Cheong na agad namang napansin ng Sword Demon, at tinanong niya si Shinwu na kung ito ba ang kanyang anak na babae. At sumagot naman si Shinwu na ito ay ang aking disciple, ang isang talento na mamumuno sa Mount Hua sa hinaharap. At napatawa ang Sword Demon at sinabihan niya si Shinwu na mukhang ang Mount Hua ay mayroong magpapatuloy ng kanilang legacy, kung tutuusin. Hindi ko ito papayagan, bagaman, habang si Yi Cheong naman ay nagtataka na lang kung ano ang pinagsasabi ng taong ito. At sumagot naman si Shinwu at sinabihan niya ang Sword Demon na ito ay nakakalungkot isipin. Sa sinabi ng elder ay nagalit ang Sword Demon at sinabihan niya si Shinwu na ngayon ay nagsasalita ka na parang wala kang pakialam. At hinamon na nga niya si Shinwu na pagkatapos ng isang buwan ay babalik siya rito upang tapusin na ang kanilang long-standing fate. At sinang-ayonan naman ito ng elder, at makikita natin na umalis na ang Sword Demon. Habang tinitingnan ito ng dalawa, ay napatahimik na lang si Yi Cheong at hindi na niya kinontra ang desisyon ng kanyang master. Habang si Shinwu naman ay napatingin na lang sa itaas habang malalim ang kanyang iniisip. Habang sila Taiyang naman ay nakarating na kung saan naroon si Shinwu, habang tinatanong ng elder si Taiyang na kung hindi ba mahirap ang inyong paglalakbay. At sumagot naman si Taiyang, habang tinatanong niya ang elder na papaano ka naman makakapunta sa Mount Hua kung hindi ka aakyat sa 5 mga taluktok. At sumagot naman ang elder na ikaw ay mula sa south, dapat alam mo na ang Mount Hua ay hindi madaling puntahan. Sabay tawa ng elder, at nagpasalamat na nga ang elder kay Taiyang at humingi na nga ng tawad si Taiyang sa kanyang nasabi. At sinabi na nga ng elder na, ayon sa aking disciple ay nakakuha siya ng malaking enlightenment mula sa Changwaang Feast, na ikinabigla naman ni Taiyang, habang tinitigan niya si Yi Cheong ay agad niyang napagtanto na si Kang Qian ang may gawa nito, habang ang ating bida naman na pinagpawisan ay pasimpleng lumingon sa ibang direksyon upang di mahalata ni Taiyang. Habang ang elder naman ay tumawa na lang sa naging reaksyon ni Taiyang, at tinanong niya ito, na so totoo pala na ikaw ay nakaabot na sa Flow-Earing Realm. Ngunit agad naman sinabi ni Taiyang na ito ay, at di niya na ituloy dahil tiningnan siya ni Tang Sukgon, at napatahimik na lang si Taiyang. At sinabi naman ng elder na sa sitwasyon mong ito, ikaw ay haantong lamang bilang hunting dog ng alyansa. At nagtanong naman si Taiyang na kung ano ang ibig sabihin ng elder. At sumagot naman ang elder na ang ibig niyang sabihin ay tingnan mo ang taong nakatayo sa harap mo ngayon. At nanlaki naman ang mga mata ni Taiyang dahil napagtanto niya na kung ano ang ibig sabihin ng elder, habang sinasabi niya sa kanyang isip na kahit na 1 dekada na ang lumipas, ay nandito pa rin ako ngayon. Kahit mag-exode man ako ng malakas na enerhiya ay hindi ko pa rin maabot ang isa sa pagiging top 10 masters. At napapatanong na lang si Taiyang na kung ito na ba ang nakatakda sa kapalaran kong ito. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang gabi, habang sa loob naman ng silid kung nasaan si Taiyang, ay iniisip pa rin niya ang mga sinabi ng elder, habang sa isip naman ni Taiyang na ang cursed old man na iyon, ay nagsasabi lamang ng mga spouting nonsense. Habang makikita naman natin ang dalawa na tinitingnan si Taiyang, at nagtanong si Tang Sukgon kay Kang Qian na kung bakit ang taong iyan ay nakasimangot ng ganyan. At sumagot naman si Kang Qian na dahil iyon sa kanyang narinig na mga komento ng 2 beses, at tinanong naman ni Tang Sukgon si Kang Qian na kung anong mga komento naman. At sumagot naman si Kang Qian na dahil iyon sa pagiging aso ng alyansa. Ulat na lang si Tang Sukgon dahil sa kanyang narinig mula sa ating bida na ang pagiging aso ng alyansa pala ang dahilan kaya nagkaganyan si Taiyang at isa rin siya sa nagsabi ng mga salitang iyon.
At dugtong pa ni Kang Qian na narinig pa niya ito mula mismo sa kanyang greatest rival, nang walang kulang. At sumagot naman si Tang Sukgon, at sinabi na pero hindi naman ito mali diba? At agad naman nagtanong si Kang Qian kay Tang Sukgon na kung alam ba nito ang mga bagay-bagay patungkol dito. Ang best swordsman ng Mount Hua at ang Sword Demon. At kung ano ang nangyari noong panahon ng The Great War sa pagitan ng Justice at Evil. At sumagot naman si Tang Sukgon, at sinabihan niya ang ating bida na tayo ay nasa magkaibang labanan ngayon. Ngunit sinabihan lang siya ni Kang Qian na dahil ba ito sa pag-alis mo noon sa kanilang hanay kaya ayaw mo itong sabihin tama ba? Na agad namang itinanggi ni Tang Sukgon habang pinagpapawisan, ay napalunok na lang siya ng laway at iniisip niya na mukhang hindi na siya maaaring tumanggi na sagutin ang tanong ni Kang Qian. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na ito ay ang malapit nang magtapos noon ang The Great War. Si Shinwo ay voluntaryong nilipol ang buong village ng kalaban. At napaisip naman si Kang Qian na ang pag-exterminate sa buong village ng kalaban ay ang tamang desisyon, ngunit bakit paano naging target si Shinwo ng Sword Demon dahil ito naman ay ang panahon ng The Great War. At tinanong na nga niya si Tang Sukgon na kung ano naman ang mali doon di ba't ito ay ang panahon ng The Great War hindi ba? At sumagot naman ng oo, si Tang Sukgon at sinabi niya kay Kang Qian na ang battlefield noon ay isang uri ng lugar kung saan ay makikita mo ang iyong mga kasamahang kawal na namamatay sa iyong tabi, at mararanasan mo ang pagkawala sa iyong sarili at magiging isa ka ng butcher. Ngunit may isang misyon na si Shinwo ang mismong nagboluntaryo para sa paglipol ng buong village ng kalaban. At napasabi na lang si Kang Qian sa kanyang isip na ang First Sword ng Mount Hua ay nag-commit ng massacre. At sinabi naman ni Kang Qian na ang isang noble na kagaya ni Shinwo ay hindi ko inaasahan na gagawin iyon. At dugtong pa ni Tang Sukgon na ang katotohanan lamang ay kinalimutan na ang mga nangyari noong at kung iisipin mabuti ay hindi siya kabilang noong sa top 10 martial masters. Si Shinwo noon ay isang martial artist na nirirespeto ng lahat sa mundo ng martial world. Ang taong iyon ay talagang masasabi mo na isa sa talagang sinusuportahan ang kanyang reputasyon. Kung ang pag-slaughter niya noon sa buong village ng kalaban ay naging tanyag ang Mount Hua noon ay mahuhulog at tiyak na hindi na nila ito maiiwasan. At sumagot naman si Kang Qian na kahit pa ngayon, kung ang mga rumors ay kumalat ay walang sino man ang maniniwala sa kanila. Ngunit kung ito ay mayroong mga saksi, ang istorya ay talagang mag-iiba. At sumangayon naman si Tang Sukgon sa sinabi ng ating bida. Habang si Taeyang naman na kanina pa nakikinig sa kanilang dalawa ay makikita natin sa mukha nito na talagang galit na galit ito, ngunit pinilit niyang di magsalita. At makikita natin na may inabot si Taeyang kay Kang Qian, at sinabi niya na ito ay ang order na natanggap niya mula sa Martial Alliance bago sila umalis. At makikita natin na binasa na ito ni Kang Qian. Makalipas ang ilang minuto ay tinatanong naman siya ni Taeyang kung handa pa rin ba siyang tumulong at naging seryoso naman si Kang Qian at di nagsalita. Sa ibang lokasyon naman kung saan may makikita tayong isang kuweba, at sa ilalim nito ay nandito ang Sword Demon na makikita natin na nagme-meditate ito habang malalim ang kanyang konsentrasyon, ay bigla na lang pumasok ang alaala ng kanyang naging buhay noon bago pa man maganap ang malagim na pangyayari sa kanilang village. Habang nakatayo sa gitna ng kanilang village ay bigla na lang may napansin ang Sword Demon sa kanyang tabi at humawak sa kanyang kamay at makikita natin na ang kanyang anak pala ito habang gulat na gulat siya na tinitingnan ang kanyang anak at hinihila siya papalapit sa kanilang bahay ay makikita natin ang asawa ng Sword Demon na nakatayo at nakangiti habang tinitingnan siya nito. Habang ang Sword Demon naman na pinagmamasdan ng magandang mukha ng kanyang asawa ay di niya mapigilan mapangiti dahil sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang kasiyahan na kanyang nararamdaman ay bigla na lang napalitan ng matinding galit dahil sa unti-unting nasusunog ang kamay ng kanyang anak na nakahawak sa kanya habang tinitingnan niya ito na naglalaho ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita sa kanyang harapan ang pagliliyab ng apoy sa mga kabahayan at makikita natin ang Sword Demon na nakaluhod habang walang magawa. Nang bigla na lang nagpakita sa kanyang harapan si Shinwo na may nanlilisik na mga mata at makikita natin sa mga mata ng Sword Demon na handa na itong makipagpatayan kay Shinwo. Ay makikita natin na unti-unti na rin na nawawala si Shinwo sa harap ng Sword Demon kasabay ng pagliyab ng apoy. Habang ang Sword Demon naman ay bakas ang lungkot sa mukha nito at may galit sa kanyang mga mata.
Nang bigla na lang bumalik siya sa realidad at may napansin ang Sword Demon na papalapit na atake sa kanyang mukha at makikita natin ang isang suntok na malapit nang tumama sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang liksi ay mabilis lang niya itong naiwasan na agad tumama sa pader na nasa kanyang likuran, at mabilis na kinuha ng Sword Demon ang kanyang espada. Dahil sa lakas ng suntok na iyon ay nagdulot ito ng pagkasira sa labas ng bundok at makikita natin ang maraming bitek sa lupa. Habang sa hindi kalayuan naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ng dalawa ang nangyayaring laban. At biglang may mabilis na lumalabas paitaas na makikita natin ang Sword Demon pala ito, habang tinatanong niya kung sino ang taong bigla na lang sumugod sa kanya. At makikita natin na si Taeyang pala ang taong ito. Sa tanong ng Sword Demon ay hindi ito sinagot ni Taeyang, ngunit habang nakangiti ay sinabihan niya ang Sword Demon na ikaw ay isang tao na ang buhay ay magiging problema kung hindi ka mamamatay, tama ba? Dahil sa sinabi ni Taeyang ay agad na unawaan ng Sword Demon na ang taong nasa kanyang harapan ay gusto siyang patayin. At makikita natin sa mata ng Sword Demon na galit ito, at naghanda na rin siya para labanan si Taeyang at si Taeyang naman na handa ng atakihin ng Sword Demon ay hindi na nagsayang ng oras at agad na sumugod, at nasanggalang ito ng Sword Demon gamit ang kanyang espada, ngunit ang di niya inaasahan ay napakalakas pala ng binitawang atake ni Taeyang na agad siyang bumagsak pababa at nagdulot ito ng malakas na pagsabog. At nang mawala ang mga usok ay makikita natin na wala man lang naging pinsala ang Sword Demon. Habang makikita natin sa mukha nito na parang nasisiyahan pa ito sa ataking pinakawalan ng kanyang katunggali. Ngunit pagtingin niya kay Taeyang ay bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan habang papalapit ang kamao nito sa kanyang mukha. Habang tinitingnan niya ang kamao ni Taeyang na may kasamang aura ay napasabi na lang siya na ang taong ito ay hindi kabilang sa Mount Hua. Habang iniwasan niya ang atake ni Taeyang ay napapatanong na lang siya na kung ito ba ay natuto ng martial arts mula sa Shaolin. At nang tinangkal niyang sanggahin ang kamao nito na may kasamang aura ay napasabi na lang siya na ito ay kakaiba sa estilo ng Shaolin. Ito ay masyadong flexible kumpara sa Shaolin at ito ay mas creative. At napa-atras na nga ang Sword Demon dahil sa lakas ng suntok ni Taeyang at sa kakaibang paggamit ng kanyang aura, at ang hindi ma-predict na atake dahil sa binabago nito ang kanyang paghampas ng kamao. At napapatanong na lang siya na kung ang martial arts ba na ito ay talaga bang nag-e-exist ngayon sa mundo ng martial world. Habang sa hindi kalayuan naman ay tinanong ng ating bida si Tang Sukgon na kung ano sa tingin nito ang lakas na mayroon ngayon si Taeyang, at sumagot naman si Tang Sukgon na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At sumagot naman si Kang Qian at tinatanong niya ito na kung sa palagay ba nito na naabot na ba ni Taeyang ang level ng Huajing, ang state ng transcending mastery. At seryoso naman sinabi ni Tang Sukgon, na walang duda na mas malakas na siya ngayon kumpara sa noong huling laban, ngunit agad naman siyang napatigil dahil sinabihan siya ni Kang Qian na hindi mo ba kaya na maging mapagbigay kahit kaunti. Kahit na kung ako nga ay nagawang i-acknowledge ang bagay na yon, hindi ibig sabihin na hindi niya kayang malampasan ang mga elder. At mayabang naman na sinabi ni Tang Sukgon na ang Huajing ay naabot ko ito ng 20 years nang mas mabilis kumpara sa taong iyan. Nang marinig ito ni Kang Qian ay tiningnan niya ito ng masama at napasabi na lang siya na ang taong ito ay mayroong di ka nais-nais na ugali. Ngunit naging seryoso naman bigla si Tang Sukgon, at sinabi na ang Sword Demon. Ito ay ang taong hindi mo basta-bastang matatalo sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa level ng Huajing. At nang marinig ito ni Kang Qian ay napatahimik na lang siya dahil totoo naman ang mga sinabi ni Tang Sukgon. At makikita natin na naglabas na ang Sword Demon ng kanyang aura at nagpakawala ng isang slash patungo kay Taeyang na agad namang napansin ni Taeyang ang ginagawa ng Sword Demon ngunit hindi niya ito makita gamit lang ang kanyang mga mata. At tinamaan na nga si Taeyang sa kanyang katawan ng sword technique ng Sword Demon, at makikita natin ang pagkabigla sa kanyang mukha at napapatanong na lang siya na kung ano itong tumama sa kanya. At dugtong pa ni Taeyang na hindi niya man lang nakita ang sword blade na papalapit sa kanya. Habang ang Sword Demon naman ay napansin niya ang dalawang tao na pinagmamasdan sila na naglalaban ni Taeyang. At napasabi na lang ang Sword Demon na hindi lang pala ang pagsorpresang pag-atake ang dala ng taong ito kundi may nakahanda rin palang depensa. Habang si Taeyang naman at tinitignan ng Sword Demon ay napasabi sa kanyang isip na pasensya ka na dahil hindi ako pumunta dito upang manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng patas.
Sabay atake niya sa Sword Demon na makikita nating nagsalubong ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga teknik. Ngunit mabilis na nag-slash ang Sword Demon na makikita natin ang maraming slash na papalapit kay Taeyang at makikita natin sa mata ni Taeyang ang gulat ngunit sinabayan pa rin niya ang atake na pinakawalan nito. At nang tumama ang kanilang atake ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa kanilang paligid. At matagumpay naman na nawasak ni Taeyang ang atake ng Sword Demon. Ngunit bakas pa rin ang pinsala sa kanyang kamay at nag-iwan ito ng mga gasgas at habang iniinda niya ang sakit sa kanyang kamay ay pinagpapawisan naman siya habang tinitingnan ng Sword Demon. Habang ang Sword Demon naman ay hinamon niya si Taeyang na ngayon ako naman ang aatake, at subukan mo itong i-block gamit ang iyong buong lakas. Sabay slash ng napakalakas at bumulusok ang Sword Aura ng napakabilis patungo kay Taeyang. At si Taeyang naman ay naghanda na rin ng kanyang aura upang sanggahin ang atake na papalapit sa kanya. At matagumpay naman niya itong nasangga, ngunit halatang nahirapan si Taeyang sa ataking iyon. Nang bigla na lang mayroon siyang napansin sa kanyang itaas, na makikita natin ang Sword Demon na papaatake na pala sa kanya at agad siyang naglabas ng kanyang internal energy upang salubungin ang atake ng Sword Demon gamit ang kanyang teknik na Changhua ang Army Dance. At nagpaulan na nga si Taeyang ng kanyang malalakas na mga suntok na may kasamang internal energy. At ang Sword Demon naman ay nagpakawala na rin ng maraming sword blade upang salubungin ang atake ni Taeyang na makikita natin ang pagsalpukan ng kanilang mga atake. Nang makababa ang Sword Demon ay nagpakawala ulit ito ng isang malakas na sword aura patungo kay Taeyang. At makikita natin na ang ginawang pag-block ni Taeyang sa atake na pinakawalan ng Sword Demon na matagumpay naman niyang naprotektahan ang kanyang katawan upang di mahati, at dahil sa ataking iyon ay naputol ang mga puno na nasa likuran ni Taeyang at nagdulot ng malakas na pagsabog sa kanilang lokasyon at napasabi na lang si Kang Qian na talagang malakas pala ang Sword Demon tulad ng kanyang inaasahan. At sumagot naman si Tang Sukgan na oo, tulad na lang ng kanyang pangalan. Ang Sword Demon ay ang pinakamagaling sa lahat ng swordsmanship sa demonic sect. Kahit na si Taegok ang tinaguri ang Sword God, at isa sa 10 Great Masters, ay hindi magawang talunin ang Sword Demon during the Great War ng Righteousness at Evil. At napasabi na lang si Kang Qian habang tinitingnan ang Sword Demon na kung sabagay, hindi na nakakapagtaka na mawalan si Taeyang ng isang braso, dahil sa pagharap niya sa isang formidable opponent na kagaya ng Sword Demon. Ngunit nang hamupa ang usok ay nakita nila na buo pa rin ang mga braso nito at puro lamang gasgas ang kanyang natamong pinsala. At napasabi na lang si Kang Qian, na si Taeyang ang kanyang martial arts ay patuloy sa pag-improve kapag may nakakalaban siyang mga malalakas, at yan ang kadalasang nangyayari kay Taeyang. At si Tang Sukgan naman na nakikinig ay agad naunawaan ang sinabi ni Kang Qian kaya pala na mag-isang hinarap ni Taeyang ang Sword Demon upang umabot sa limitasyon si Taeyang at magkakaroon ulit ng panibagong lakas, napasabi na lang siya na napakawalang awan ng ating bida. Habang si Taeyang naman na kanina ay mga gasgas lamang ang natamo, ngayon ay unti-unti na niyang iniinda ang pinsala sa kanyang katawan. At may mga dugo nang lumalabas sa kanyang bibig at ibinaba na ni Taeyang ang kanyang kamay upang maghanda sa pag-atake. At sinabihan siya ng Sword Demon na ang iyong kasanayan ay sapat na upang magbigay banta sa aking leeg. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi pa rin sapat. Sabay tutok ng kanyang espada, at dugtong pa niya na hindi ako interesado sa iyong buhay, sabay banta kay Taeyang na kung gusto pa nitong mabuhay, ay umalis na ito sa kanyang harapan. Sa sinabi ng Sword Demon ay tinawanan lang siya ni Taeyang. At nakangiti nitong sinabi na alam mo ba, kung mayroong paraan kahit isa upang malampasan ito, ay walang kwenta ang pagkakaroon ng buhay ko. Sabay sugod niya sa Sword Demon ng kanyang buong lakas at panghuli niyang atake at makikita natin ang pulang liwanag katulad sa aura ng Sword Demon. Nang makita ito ng Sword Demon ay kanya itong ikinabigla. Ngunit bigla na lang may kakaibang nangyari kay Taeyang at makikita natin na tumilapon na lang bigla. Kasabay ng paglitaw ng ating bida na agad dinala papalayo ng ating bida si Taeyang mula sa Sword Demon. At sinabihan niya si Taeyang na masyado kang excited upang mamatay. At napatawa na lang ng malakas si Taeyang kahit nahirap magsalita ay sinabi niya kay Kang Qian, na kailangan ba talaga na nasa ganitong estado ako upang para lamang tumulong ka. At napabuntong hininga na lang si Taeyang sabay pikit ng kanyang mata.
Habang si Kang Qian naman ay bakas ang galit sa mukha at napapatanong na lang siya na kung ano ba talaga ang ginagawa ng Martial Alliance upang ibigay kay Taeyang ang napakamapanganib na trabahong ito. Habang sa kabila naman ay nagharap na ang Sword Demon at si Tang Sukgon at anumang oras ay aatake na ang dalawa. Habang nagtitigan ay pinapakiramdaman nila ang isa't isa kung sino ang unang gagawa ng galaw. Habang ang Sword Demon naman na pinagmamasdan si Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na kakaiba ang taong ito, dahil sa kaunting segundo upang matamaan ang kanyang kalaban ay nagawang maitulak niya ito. At ito pala ang nangyari kaya tumilapon si Taeyang dahil sa pagtulak ni Tang Sukgon para maiwasan ang pamatay na atake ng Sword Demon, at sinabi pa ng Sword Demon dahil sa pagtulak ng taong kaharap niya ay nakaligtas ang taong iyon na piniling mamatay kaysa umalis. At ang nakakamangha sa taong ito ay nagawa pa niyang makatakas sa aking pinakawalang malakas na Sword Aura. At dugtong pa niya habang pinagmamasdan niya si Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na hindi niya kilala ang taong ito, ngunit ang paglitaw ng taong ito na isa rin sa mas malalakas. Nang biglang iniangat ni Tang Sukgon ang kanyang kamay kasabay ng paglabas ng kanyang malakas na lason. Naikinabigla naman ng Sword Demon, at makikita natin ang mabilis na pagbulusok ni Tang Sukgon upang atakihin ang Sword Demon, at naghanda na rin ito upang sabayan ang atake ni Tang Sukgon at matagumpay namang niyang nasalag ang atake ni Tang Sukgon at napansin naman ng Sword Demon na napangiti ang kanyang kalaban at nagpakawala na nga siya ng isang slash patungo kay Tang Sukgon habang si Tang Sukgon naman ay matagumpay na naiwasan ang Sword Aura na patungo sa kanya. Habang wala sa balanse ang Sword Demon ay nagpakawala si Tang Sukgon ng isang palm strike sa mukha ng Sword Demon. Ngunit di man lang ito dumampi dahil sa pulang aura na bumabalot sa ulo ng Sword Demon, ngunit dahil sa walang depensa ang katawan ng Sword Demon ay agad na nagpakawala si Tang Sukgon ng isa pa niyang atake na may mga lason mula sa kanyang sandata na nasa kanyang braso. At makikita natin ang napakaraming matutulis na bagay ang papalapit sa Sword Demon, at dahil sa kanyang gulat ay di siya nakapaghanda sa ganitong atake at tinamaan ang kanyang mukha. At agad siyang dumistansya upang di siya ulit matamaan at makikita natin ang poisonous spring na lumalabas sa sugat ng Sword Demon, at tinatanong niya ang taong kanyang kaharap na kung ito ba ang Poison Master. Ngunit agad namang itinanggi ni Tang Sukgon ang kanyang pagkakakilanlan. At galit niyang sinabi sa Sword Demon na ang Poison Master ay patay na. At dugtong pa niya na may pagyayabang na ang lason na nasa kanyang katawan ay ito ang Emperor Poison. Ang Emperor ng 5 Poison, habang si Kang Qian na nakikinig ay napasabi na lang sa kanyang isip na kung pwede lang ay tumahimik na ito, dahil parang ipinagsigawan na rin niya na buhay pa ang Poison Master. Sabay pakawala ulit ng atake ni Tang Sukgon, ngunit di na ito umepekto sa Sword Demon at mabilis niya itong sinangga gamit ang kanyang espada. Habang dinedepensahan ito ng Sword Demon ay umatake naman ulit si Tang Sukgon. Ngunit sinanggalang ulit ito ng walang kahirap-hirap gamit ang espada ng Sword Demon, at nang masangga niya ito ay agad niya na binago ang ikot ang kanyang espada upang umatake na ikinagulat naman ni Tang Sukgon. At makikita natin ang isang mabilis na Sword Aura na nag-slash sa kamay ni Tang Sukgon, na agad naman napansin ni Kang Qian ang ataking yun. At makikita natin ang hiwa sa kamay nito, ngunit agad itong naging maitim na parang usok katulad ng ginawa noon ni Tang Sukgon sa labanan nila ni Kang Qian ang paggamit niya ng Celestial Poison. Na makikita natin sa mukha ni Tang Sukgon ang pagiging demonyo at bakas ang saya sa kanyang mga ngiti. Habang si Kang Qian naman na alam ang gagawin ni Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na hindi ito magandang galaw dahil maaaring magdudulot ito ng malaking pinsala sa kagubatan. At di nga nagkamali si Kang Qian dahil agad na inipon ni Tang Sukgon ang maitim na aura sa itaas ng kanyang kamay habang nakangiti ay sinabihan niya ang Sword Demon na dahil ikaw ang aking katunggali, ang Sword Demon ay dapat bigyan kita ng magandang pagbati, hindi ba? Na agad naman nakaramdam ang Sword Demon ng panganib sa inipon na aura ng kanyang kaharap. At makikita natin ang pagkabuo ng Celestial Poison sa kamay ni Tang Sukgon. Nang bigla na lang may naramdaman si Tang Sukgon na isang atake na papalapit sa kanyang lokasyon. Dahilan upang ihinto niya ang kanyang ginagawa kasabay ng kanyang pag-iwas sa ataking papalapit sa kanya. Na makikita natin ang espada na tumama kung saan nakatayo si Tang Sukgon. Na ikinabigla ni Kang Qian, habang si Tang Sukgon na nagtataka kung sino ang palihim na umatake sa kanya. Ito pala ay walang iba kundi si Shinwo ang first best sword ng Mount Hua,
at ikinabigla naman ng Sword Demon ang pagdating ng kanyang katunggali sa magaganap na duelo. Habang si Shinwoo naman ay sinabihan niya ang tatlo na akala ko na kayo ay mga bisita lamang, kaya trinato ko kayo ng maayos, ngunit ano itong ginawa niyo na kapangahasan sa aking teritoryo?